Bakit merong mga mag-asawa na hindi naman ganun kayaman, pero meron na silang sariling bahay, samantalang ikaw, kumakayod araw-araw, pero hanggang ngayon, taga-renta pa rin. Kapag nakakita tayo ng mga young couples na may sarili ng bahay, madalas ang unang naiisip natin, mayaman na siguro yan. Malaki siguro ang income niyan. Mas madali siguro ang buhay niyan. Minsan totoo, pero minsan hindi naman. May mga mag-asawa na ordinaryong empleyado lang. May regular na sweldo, may monthly bills, may mga financial challenges din. Pero bakit nakakuha sila ng bahay sa sarili nila mas maaga? Hindi dahil mas malaki agad ang kinikita nila. Dahil minsan, mas maaga sila nagkaroon ng financial planning at clear na goal sa buhay. Pero, maging realistic tayo. Hindi ibig sabihin na madaling magkaroon ng sariling bahay. May kailangan din pagdaanan katulad ng magbawas ka ng luho, mas maingat na budgeting, less paggamit ng orange at blue app na lagi mong sinasabing deserve ko to. Sa maraming cases, ang unang pundasyon ng bahay ay hindi ang malaking pera. Nagsisimula ito sa parehong may pangarap, parehong may commitment. Kasi pag mag-asawa, pareho na kayo ng direksyon. Mas nagiging posible ang mga malalaking goals. Hindi dahil maswerte sila, hindi dahil mas maaga silang nagsimulang magplano. Hindi pareho ang timeline ng bawat pamilya. Merong iba nakakakuha ng bahay bago mag-30, pero iba naman mas late. Ang mahalaga, hindi ka nagko-compare ng chapter nila sa chapter ng buhay mo. Mas importanteng may plano ka kung saan gusto mong pumunta. Kung gusto mo nang malaman kung paano mag-start magplano na magkaroon ng sariling bahay, bilang couple kahit hindi pa perfect ang situation mo ngayon, message us now at i-breakdown natin kung anong bagay na property sa'yo based sa budget mo. And this is Broker Mel, your trusted real estate licensed broker. At tutulungan kita kabayan na magkaroon ng sariling bahay from reservation hanggang makalipat ka. Takits!